Kumusta po kayo? At ano po ang ginagawa ninyo ngayon? So, ito, I am cooking right now and this is what I am making, pampano. Kasi masarap to pag, when it's, ganito umuulan, kailangan tayo gumawa ng sabaw. Ng sinigang. Gagawa ko ng sinigang ng pampano. Pero ang gagawin ko, ipiprito-prito ko muna siya half ko para hindi siya gaano. Alam ko ang pampano hindi malangsa, pero pag isda, kailangan talaga, gusto ko yung medyo ginigisa muna siya. I mean, ipiprito pala muna ng kahit half cook lang. Kasi sinigang naman siya, diba? So, ito po. So, ano na po, kumusta kayong lahat? At parang nagiging daily vlog na itong ginagawa ko, no? So anyway, it's okay. Magsarap kasi kakwentuhan kayo at I'm sharing this to you because maganda kasi po pagka may kausap kayo na nali-share ninyo yung inyong yung venture ninyo, lalo na pagka meron kayong business, nali-share ninyo kung anong mga tips and tricks kung anong gagawin pagka kayo ay medyo nangihina ng loob. So, alam nyo ba na ang daming tao na takot na pumasok sa business, lalo na pag ganitong online business? So, sa akin po, wala po ako, ako din po, ako, adventurer po ako. Gusto ko magnegosyo, gusto ko mag-try ng mga kahit anong trabaho, nagtatry ako. Basta malinis na trabaho lang. So, ako din po, bago ako pumasok sa isang business, itong business ko, syempre, skeptical din po ako sa una. Gaya ng mga karamihan, at natural lang po para sa atin ito na skeptical tayo, di ba? Pero, bago po kayo maghusga sa isang business, kailangan gawin ninyo yung part ninyo na maging i-check ninyo kung ang business ba ay legit. Kailangan gumawa kayo ng konting research para hindi masasayang ang pera ninyo kung saan ninyo nilagay. Diba? Minsan kasi alam natin na nagtatrust po tayo, pero minsan hindi napupunta sa tama, 'di ba? So, ikikwento ko po sa inyo, ako po, at ang asawa ko ngayon, wala akong po asawa iba. Nag-iisa lang asawa ko. Pero yung asawa ko po at saka po ako, nag-venture din po kami. Nag-invest din po kami sa real estate investment. Nung una, maganda kasi local lang dito lang banda sa aming city yung business. Meron silang office, meron silang mga project na pinapakita nila at talagang meron silang legit ang business nila. Pero po, nung kalaunan, nung nangyari na nag-COVID, nawala po ang aming investment, napunta sa wala. And dahil po yung real estate investment siya, alam nyo naman nung COVID, ang dami nawala ng trabaho. Ang dami nawala ng investment. Ang dami nagsara ng alam nyo yung mga restaurant, yung mga retailer, lahat po nasara. Siguro, swerte na lang po ako kasi ako ay nagtrabaho sa ospital. Kahit ang asawa ko, nawala din po siya ng trabaho. Panahon pa talaga ng COVID. Nung nagsisimula pa lang ang COVID, nawala na po ang trabaho ng asawa ko. So, talagang hirap na hirap po talaga ang buhay namin. But, for now, nung akala ko, may pera po kami na may makukuha kahit mawala man ang trabaho ng asawa ko. Kahit papano, hindi po talaga kami, yung sabi namin, masusurvive kami kasi meron kaming pera na ininvest. Pero, na-bankrupt po yung investment namin. Kaya, masakit ang ulo ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Nawala na nga ng trabaho ng asawa ko.
na wala pa yung investment namin. Pero po, dahil ako ay natutunan na at alam ko po na kailangan i-gamitin nyo yung inyong mga knowledge para pagdating sa business. So kung kayo po ay, na may kayo nakitang business, i-research niyo din yung business. Gaya po itong business ko. Kung alam ko lang po noong pa na meron pala itong business na ito, hindi na ako naglagay ng pera, nag-invest sa real estate. Kasi kung alam ko lang na ang mawawalan kami ng pera at mababankrupt yung company na ininvest namin, sabi ko sa inyo, hindi ko na ilalagay yung investment namin doon. Hindi naman siya ganong kalakihan. Eh, syempre, lahat naman tayo, gaya namin, pinipilit po namin na kahit papano, hindi matutulog yung ipon namin sa bangko lang. Kailangan i-invest ninyo yung pera ninyo. Huwag ninyo ilagay sa bangko lang. Kasi kung ilalagay ninyo sa bangko, matutulog lang yan. Maganda na may savings. Don't get me wrong, maganda may savings. Pero maganda, kung i-invest ninyo yung pera ninyo, ilagay ninyo sa negosyo yung pera ninyo, para po kayo, kahit papano, may kikita po ang pera ninyo. Kahit papano, kahit 5, tumutubo po ang pera ninyo. Kaysa naman po, nandun na sa bangko, at hindi siya tumutubo, wala siyang investment nangyayari, so hindi po yun, lalaki ang inyong pera. Kasi, it's nice, but it's also good na kung meron po din po kayong investment. So, yun po, nung panahon na yun, wala po kami ng pera. Nawala ang trabaho ng asawa ko, nawala din yung investment namin. Sumakit talaga ang ulo ko. Hindi ko alam kung saan ako kukuha. Honestly, hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pera. But God is so good na hindi naman kami pinabayaan na kasi po dahil ako nung time na yon, tatrabaho po ko sa ospital at sa ospital po medyo kahit kurasya kayo ng kurasya doon, okay lang kasi nung time na yon, ang hospital naman ay boom na boom dahil po sa COVID, diba? So, nung time na yon, kahit man ang gabi gagawin ko sa umaga, talaga nag-pick up ako ng shift, extra shift, para lang po magtrabaho. Kahit ano po na oras ibibigay sa akin, basta lang may oras lang ako mag-duty. Kahit yung sa gabi, kahit ilang oras lang ang tulog ko, papasok po ako. Papasok talaga ako kasi kailangan ko kumayod, kailangan ko kumita, kailangan namin magbayad ng aming mortgage. Ito ba? Ito kamatis ko, dahil ako ay mahilig magtanim pag summer, cut natin yung story natin. Ako po ay nagtatanim ng kamatis, kaya ito po, ginagamit ko po ito pag winter. Marami po ako mga gulay na ginagamit ko sa winter. Kasi sayang naman, di ba? Hindi na ako bibili. Ganun po ako kaporipot. Kaya pag negosyante po kayo at kayo ay wais sa inyong pera, kahit ipukpuk ang kamay ninyo, huwag ninyo ilabas ang pera nyo. Gaya nito, na sa gulay ko, pwede ko sila itatanim ko po ito. Tapos, kasi hindi na ako bibili, diba? Magkano din po ang kamatis ngayon? Mahal na. Kaya dito po sa Canada, mahal ng kamatis. Pero pag kayo ang nagtanim, alam nyo kung gaan i-value ang isang bagay, diba? Pag kayo ay nagtanim at kayo nag-harvest, alam niyo yun. Kasi ganun po din sa negosyo. Pag nag-invest po kayo, alam niyo din po na meron kayong aanihin pagdating ng panahon. Kasi yung pera na nilagay ninyo sa negosyo ninyo, tutubo po yan. Kaya, huwag kayong huwag kayong yung maluho, kasi pag maluho din po tayo, wala tayong kikita, di ba? So, ganun din po yun. Delayed gratitude po. Kailangan po tayo magtanim muna ang ating seeds, tutubo po yan, pagdating ng panahon, meron kayong makukuha. Di po ba? Di ba? So, iyan, isa din yan sa mga bagay na tutuwa ko. Gaya ng ginagawa ko sa aking garden. Nagtatanim ako pag summer.
pag winter, meron akong gagamitin. Kaya, organic pa, di po ba? So, yun po. Balik tayo sa ating usapan. So, yun. Pagka kayo ay, nag-ano po kayo invest, kailangan i-check, gawin ninyo yung research ninyo, i-check ninyo yung business ninyo, kailangan ilagay nyo yung time ninyo sa business ninyo, at kailangan din po, hindi po kayo yung, gagastusin ang inyong investment, di po ba? So, yeah. So, nung nangyari, parang nawala ako sa istorya natin. Anyway, nung time na yun, kuratsa ang aking life. Imagine niyo, nagtatrabaho po ako. So, hindi po ako sa nagmamakaawa, but this is the story of my life na gusto ko i-share sa inyo na huwag po kayong magpipil ng down. Lahat po ng problema natin may solution. Kaya kahit ano po ang inyong problema, may solution po yan. Kung may problema po tayo sa ating finances, may problema po tayo sa ating mga personal na buhay, may solution po yan. Kaya, hindi palagi po, kasi nung bata ako, naalala ko po na, pag palagi po, sabi nga nila, yung bao, na you mean like the coconut shell, is not always like, nakataklob ng ganito. Pag kayan tumama ng hangin, magbabaliktad yan, at lahat ng grasyas, masasalo ninyo. Kaya, huwag po kayong manghihinayang. Huwag po kayong magkaroon ng self-doubt. Pagka po kayo ay nahihirapan, there's always solution. Magdasal lang po kayo. At alam ko, pagkasabi nga nila, pag nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi po tayo pwede na hintayin lang darating sa atin ang grasyas, reklamo lang tayo ng reklamo. But we need to do our part, diba pa? So, yun. So, yeah. So, ito po, yung aking negosyo po, bakit ko po kayo, kung bakit ko sinishare ang negosyo na ito, ay because this business, it helps a lot of people. At, ang maganda dito sa negosyo namin, dahil po ay automated po ito. So, hindi po kayo kailangan ng mag-demonstration, hindi po kayo kailangan mag-share o kaya habulin ninyo ang inyong mga kaibigan, pamilya. Alam nyo po, pagka meron po kayo negosyo at meron pong tao na kailangan ng tulong, ito pong negosyo namin talaga nakakatulong po talaga. Gaya ko po, nakatulong po sa akin itong negosyo na to. At sa aking investment po, sa aking negosyo, alam nyo ba, ako po ay talagang may return na po ako. May ROI. Kaya, hindi po kayo manghihinayan dahil hindi siya business na sa isang lugar lang. Kaya, palagi ko sinasabi nga sa aking mga business partner na ang business ito, napakaganda. Napakaganda at saka kumikita po talaga ang business na ito. Mayroon po kayong return of investment at the end of the year. Lalo pag nandito po kayo sa Canada, ay talaga po, meron po kayong return of investment. At sa ibang bansa din po, alam nyo ba ang aming business, sasabihin ko sa inyo, this is worldwide. Pwede ninyo gawin sa Europe, sa Asia, sa America, pwede din nyo gawin ito sa India, lahat. It's like, 250 countries ito covered po. Kaya, hindi po kayo manghihinayang dahil malaki po ang business na ito. Talagang malaki as in. So, ito po ay sinishare ko sa inyo na ang business namin ay talagang maganda. So, ano po yung mga dapat nyong gawin? So, kung kayo po ay interesado sa business ko, check na lang ninyo po. Meron po ako dyan sa aking description below. Meron po ako na website dyan at meron po akong Facebook din na makikita ninyo dyan ang aking website business po. Ngayon, kung kayo po interesado, i-message nyo po ako dyan at sabihin nyo kung anong talagang bakit kayo interesado sa business. And I'm really happy and willing to share with you about the business and
really, I'm going to guide you and help you po na ma-achieve ang inyong pangarap. Kung meron po talaga kayong goal sa buhay na gusto nyo ma-reach, don't be scared. Don't be scared to try. And don't be scared to know and to learn more, Paano kumita ng pera? Yung nga mga mayayaman, kumikita ng marami. 'Di ba? Yung sabi nga nila, the richer getting richer and the poorer getting poorer. Kasi po, kung hindi po tayo alam kung paano invest ang pera natin, hindi po talaga, wala talaga po tayong mangyayari sa atin. Hindi po ba? So, hanggang sa muli, ingat po kayo. At ito po, ang aking niluluto ay hindi pa ready. Bukas, pag nagkita ulit tayo, tomorrow, I will show you how to make bagels. Kasi mahilig po ako mag-bake. So, gagawin natin tomorrow yan. So, have a good night. Bye!